Weltahan ng mga kandidato sa pagkasenador ng partidong PDP ang patutsyada ni Pangulong Bongbong Marcos na parang nag-deliver lang ng suka ang ilang mga pambato nila. Git pa ng PDP, marami raw sa kanila ang abogado at merong binabatbat. Live mula sa San Juan City, nasa frontline ng balitang yan si Ria Fernandez. Ria, dumating naman dyan si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Julius, hinihintay pa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para pangunahan itong proclamation rally ng mga pambato ng PDP laban sa Senado. Kanina, sinagot ng mga kandidato yung mga patutsyada ni Pangulong Bongbong Marcos. Mas lumutang pa ang hidwaang Duterte Marcos dahil dito sa Club Filipino na kilalang bulwagan ng maraming pagtitipon ng Liberal Party, idinaos ang event. Hindi raw nila kayang tapatan ng puwersa at makinarya ng Administrasyong Marcos. Kaya ngayon palang nagsagawa ng proclamation rally ang PDP para sa mga pambato nila sa pagkasenador. Siyam na ang kanilang kandidato matapos i-adopt si dating Executive Secretary Vic Rodriguez na ngayon kritiko ng Administrasyong Marcos. Sa paglatag ng mga plataforma, hindi nila pinalampas ang patutsyada ni Pangulong Bongbong Marcos na parang pinag-deliver lang daw ng suka ang ibang kandidato. Napakasakit po. Atong bangag natin. Na kami daw, yung aming team sa PDP, ay parang nagbibinta lang na ng suka, tapos binigyan ng COC. Anong tingin nyo kaya ito ni Himlo? Abogado yan! Ang suka ang kalaban ng tanso. Ang suka ang kalaban ng peking ginto. May diploma. Ang suka kalaban ng takot sa hair follicle test. Maho ako at nakapagtapos ako Noy. ng kolehiyo. Alam natin kung bakit napakataas ng pangunahing bilihin sa ating bansa. Mga kulitas, may idol. Yung hindi ko Makalino to, bright suka, kayo hindi siya. nila alam yun. Kaya hindi nila alam. Sapagkat karamihan sa kanila tayo involved sa corruption. Ito, muna siya. Ano mabuto pa man ang tanila, si balik-balik Lacson, Soto, naniguang na lang sila sa Senado, ila nagipahimong livelihood nila diyan, naniguang na silang kinawatay nila diyan, nadato na silang maayo. Karon mo, gusto na po bumalik? Ay, nako. Isip-isip muna. Ako advice sa mga Bisaya, dapat i-elevate na to atong critical thinking o wise kita mo pili sa mga politiko karon, lalo na sa national. Tuloy. Iginit din nila kung bakit silang lahat ay dapat manalo sa harap ng nakabimbing impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Gusto nyo bang matanggal si VP Sara? Ipanalo nyo ang mga senador. Kining PDP laban, kung naay mudaog ni sila tanan. At least even mga 9 na siya kay 12 no, bisag ito 8. Lusot tagay ng 8 ana, di na ma-impeach si Sara. Kaya ang total sa senador karon is 24, dapat 24 na sila. So 1/3 lang ang bumoto. So 1/3 sa 24, 1/3 is 1/3 sa 24 is nasa 9 ata. 9. Pag 9 mga bumoto nga dili pa ipin si Sara, so dili na ipin si Sara. Tuloy. Si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang panauhing pandangal sa proclamation rally na idinaos sa Club Filipino sa San Juan City. Sa loob na maraming panahon, saksi ang Club Filipino sa mga pagbabagong humubog sa kasaysayan ng bansa. Isa na riyan ang panunumpa bilang Pangulo noon ni Corazon Aquino, dito rin madalas sa mga pulong ng Partido Liberal. Pero sa araw na ito, pulat-asul na kulay ng PDP laban ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang nangingibabaw, hindi dilaw. Sa panayam sa media, dinepensahan ni De La Rosa ang tokhang kampanya, pati ang pagiging pro-China umano ng kanilang partido kasunod ng kumakalat na larawang nakipagpulong ang kanilang mga opisyal sa Chinese Communist Party sa isang hotel sa Pasay.
Julius, magsisimula ang programa pagdating ni Duterte. Magsasalita lang saglit ang kanyang anak na si Davao City Mayor Sebastian Duterte o Baste Duterte na tumatayo ring Executive Vice President ng partido bago niya formal na ipakilala at itaas ang kamay ng mga manok niya sa Senado. Julius? Maraming salamat, Ria Fernandez.